Mga kabalita, kuha po yan sa Bulkang Taal na nagbubuga ng volcanic smog o VOG. Sa sobrang kapal po ng usok, makulimlim na ang langit at halos zero visibility sa paligid ng bulkan. Umabot na ang VOG mula sa Bulkang Taal sa iba't ibang lugar sa Batangas at Cavite. Sabi ng PHIVOLCS, mahigit 4,000 metric tons ng sulfur dioxide ang ibinuga ng Bulkang Taal sa nakalipas na 24 oras. Kapag nalanghap ang gas na yan, posibleng magka-iritasyon sa mata at lalamunan. Kaya pinag-iingat po ng mga otoridad yung mga residenteng malapit sa bulkan. Balita ko dahil nga po dyan sa volcanic smog ng Bulkang Taal, nagkasakit na, Mark, yung mahigit sa 40 estudyante dyan po naman sa Tuwi, Batangas. Na-ospital po ang mga estudyante. At nakaramdam daw ang mga estudyante ng paninikip ng dibdib, pagkahilo, makating lalamunan at balat. Wala naman sa kanila ang kinailangan namang ma-confine. Sabi ng Batangas PDRRMO, 2 linggo nang nararanasan ng VOG sa probinsya. Samantala, eto na update na po tayo sa latest na sitwasyon ng Bulkang Taal. May balita live si Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Paul? Ayan na si Paul. Ay, ito pala si Paul. Nako, Connie, Mark, sa mga oras na ito, dapat nakikita na natin yung Taal Volcano dito sa Tagaytay City kung saan tayo nagla-live sa ngayon. Pero dahil nababalot nga ng makapal na volcanic smog o VOG yung Taal Volcano, hindi ito nagpapakita. Makulimlim at bibihirang sumilip dito sa Tagaytay yung itong Taal Volcano. Naabot na rin dito yung VOG sa Cavite. Maraming lugar o bayan sa lalawigan ng Cavite yung nagdeklara na ng suspensyon ng klase. Sa Batangas, balot din ng VOG ang ilang bayan gaya ng Agoncillo, Lemery, Lipas City, Tanawan City. Sa huling tala ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO Batangas, 26 na bayan ang apektado ng VOG. Sa 24 oras na monitoring ng PHIVOLCS, mahigit 4,500 tons na sulfur dioxide ang pinakawala ng Taal. Kaya marami nang nagkansela ng pasok sa eskwela. Ang iba ay naka-alternative delivery mode na muna. Pinapayuhan ng publiko na ugaliing magsuot ng face mask kung lalabas ng bahay at huwag na muna magsagawa ng iba't ibang outdoor activities. Nananatili sa ngayon sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal. Kawawa naman siya, o. Samantala, Connie, Mark, sabi ng PHIVOLCS sa atin, wala pa naman daw silang nakikitang indikasyon o mga rason para itaas Alert Level 2 yung Bulkang Taal. May mga parameters daw silang sinusunod para maitaas nga sa Alert Level 2 yung Taal, yung Bulkang Taal. At sa ngayon, katitila lamang ng ambon dito sa Tagaytay City at hanggang sa ngayon, makulimlim yung paligid. Connie, Mark. Paul? Paul, parang naiiyak-iyak ka. Ano ba pakiramdam dyan? Parang naluluha kang, mababahing na... Mahirap ang... Ano ba epekto ng sulfur? Kasi yan di ba? Yung VOG? Ano pakiramdam? Paul? Oo, ayan. Ni Paul. Kasi... Okay. Mark, medyo nawawala lang yung signal ko, pero... if I heard it correctly, ang tanong mo kung ano yung pakiramdam dito sa live point natin sa ngayon, medyo maalinsangan yung paligid. Though umambon nga kanina, sa ngayon makulimlim yung paligid. Siguro dahil ito doon nga sa balot na VOG dito sa Tagaytay City, Mark. Oo nga. Sige, thank you, Paul. Kasi si Paul parang naiiyak. Ingat ka, Paul. Na baka dahil yan sa epekto ng buga. Thank you. Maraming salamat, Paul Hernandez. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 11 a.m. sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat ninyong malaman sa Balita Ko tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mag-subscribe din po sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.